Isang nakakatakot na kwento ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol sa isang serial killer na rapist. Halos 44 years siyang nagtago sa batas bago ito mahuli. November 3, 1976, nagkaroon ng pagpupulong ang mahigit 700 na tao sa lugar ng Sacramento. Ang kanilang pag-uusapan ay tungkol sa isang taong pakalat-kalat na rapist. Sa larawang yan ay nandyan lamang at nagkunwaring normal lang na tao ito. 1976, sa California, walang kamuwang-muwang ang isang 15 years old na babae na si Chris Pedretti ang mangyayari sa kanya. Gaya ng ibang dalagita, ito ay madalas na maglaro sa labas ng kanilang bahay. Sa buwan ng June ay dumami ang bilang ng pag-atake ng rapist. Kahit mismong loob ng bahay nila ay pinapasok nito. October 5, 3 milya mula sa bahay nila Chris, ay may inatake na naman ng rapist. Ito ay si Jane Carson, kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang kanyang asawa ay nasa trabaho. Bumukas ang pinto at may lalaking padating. Nakasuot ito ng maskara. Binulag niya ang kanilang paningin sa pamamagitan ng flashlight at may hawak itong kutsilyo. Dito ay ginawa na ng rapist ang kanyang pagnanasa sa ina. Dumating ang mga pulis pero bigla na lang nawala ang lalaki. Tinawag siyang East Area Rapist dahil iisa ang lugar at iisang daan madalas ang kanyang mga biktima. Halos magkakapitbahay ang kanyang punteriya. Kaya ang pakiramdam ng mga tao sa Sacramento ay hindi sila ligtas kahit na nasa mismong bahay na sila. March 8, 1977, ang kaso ay umabot na sa 15 victims. Pero ang mga pulis ay wala pa ring pagkakakilanlan sa suspect. Sa isang dyaryo naman ay binalita na ang kanyang mga biktima lamang ay ang mga walang asawang lalaki o mga bantay. Pero dahil sa balitang yon, ang suspect ay na-challenge at ginawa na ito. March 18, 1977, ang target na ng suspect ay ang mga magkasintahan na. Pagkatapos nitong itali ang mga magkasintahan, ay nilalagyan ng suspect ng pinggan ang likod ng asawa. Pag nahulog at nabasag yon, ay papatayin niya ang babae. Kaya ingat na ingat ang mga asawang lalaki na huwag mabasag o mahulog ang pinggan. May 17, 1977, 23 na ang kanyang biktima. Katatapos lang ng malawakang pagpupulong sa kanilang bayan, ay umatake na naman ang rapist. Duda ang marami na naroon ang suspect sa araw ng kanilang pagpupulong. November 1977, 26 na ang kanyang biktima. Sa lugar ng Sacramento ay nakatira ang isang batang babae na si Margaret Wardlaw kasama ang kanyang ina. Kahit ang bata ay nag-aalala sa East Area Rapist, pero hindi siya gaya ng ibang batang babae. Pinag-aralan niya ang pwedeng mangyari at kung ano ang mga dapat iwasan kung nasa sitwasyon na yon. Nasabi ng mga investigador na handa nang pumatay ang rapist, kaya dito nag-alala si Margaret dahil nagmula ito mismo sa pagbabanta ng suspect. November 10, 1977, mag-isa lang sa kwarto si Margaret. Alam ni Margaret kung ano ang sitwasyon niya at ang kanyang ina. Habang ginagawa ng suspect ang kanyang nais, ay isa lang ang pumasok sa isip ni Margaret. Yun ay ang pagpapakita ng hindi siya natatakot kahit anong mangyari sa kanya. Ayon kay Detective Carol Daly, ay nakakahanga si Margaret dahil sa kanyang edad ay nadepensahan niya ang kanyang magulang at ang kanyang sarili. Yun ay ang pag-iwas sa kamatayan. Hinayaan lang ni Margaret na gawin yun sa kanya para mabuhay silang mag-ina. October 1979, 50 na ang kanyang biktima. Wala pa ring idea o may alam kung sino ang suspect o kung kailan ito magtatapos. Kahit na ilang taon na o buwan na ang nakakalipas, ay may tumatawag pa rin sa kanila para takutin sila ng rapist. Lumako naman tayo sa lugar ng Los Angeles. Dito ay may na-report na ring kaso ng magkasintahan na pinapatay mismo sa loob ng bahay nila. Tinawag nila itong Original Night Stalker. December 30, 1979, pinatay sina Robert Offerman at Alessandra Manning. March 13, 1980, pinatay sina Lehman at Charlene Smith. August 19, 1980, pinatay sina Keith at Patrice Harrington. February 5, 1981, pinatay din si Manuela Wheaton. July 1981, Cherry Domingo at Greg Sanchez ay natagpuang patay din sa kanilang tahanan. Pagkalipas ng 5 taon, sina Cherry at Greg ang pinakahuling pag-atake ang naitala. Pero sa pagsapit ng May 4, 1986, ang pangalang Janelle Cruz ay nai-report na pinatay. Siya ang pinakabatang naitala na pinatay ng suspect. 8 taon ang nakalipas. Taong 1994, may isang tao ang bumukas sa kaso. Si Paul
Paul Holtz ay isang investigador. Binasa at pinag-aralan kasong nakatambak na. Nagbuhos ng effort at oras talaga si Paul Holtz sa kaso. Isang araw ay napag-isipan na i-match ang DNA sample na nakita sa krimen sa Sacramento at sa lugar ng Los Angeles. Dito ay nakita na nag-match ito sa taong sinasabing Night Stalker at ang East Area Rapist ay iisa. Kahit na napag-match na ni Paul, ang kaso ay wala pa rin silang idea kung sino ito. Halos 40 years na ang nakakalipas pero malaya pa rin ang suspect at hindi pa rin ito nananagot sa kanyang ginawang krimen. Ang mga witness at kahit na ang mga investigador halos namamatay na sila dahil sa kanilang sakit o sa mga pagtanda nila. Kaya talagang pinilit nilang lutasin ang problema. April 2018, nagkaroon si Paul Holtz ng idea gamit ang bagong teknolohiya sa pagkuha ng DNA. In-upload ni Paul Holtz ang DNA na mula sa Golden State Killer sa isang website. Sa araw na din yun ay lumabas ang resulta ng DNA na posibleng mga kamag-anak ng DNA ng nakita sa krimen. Isang pangalan ang lumabas. Ito ay si Joseph DeAngelo, isang retiradong pulis na nakatira sa Citrus Heights, malapit lang sa Sacramento. Halos 7 milya ang layo mula sa bahay nila Chris. Para makasiguro kung siya nga ang suspect, ay kumuha siya ng mga gamit ni Joseph na kung saan pwedeng makita ang DNA nito. Pinulot nila ang isang tisyong na gamit ni Joseph sa basurahan. Dito ay ginawa nila ang pagsusuri at ito ay positive nga. Kung titignan mo nga naman ang background ni Joseph, ay hindi pa talaga ito nahuhuli o nakagawa ng krimen ni isa. Natanggap siya bilang pulis noong 1973. Siya rin mismo ang nag-iimbestiga sa kaso niya noon. Siya rin ang tagalinis o tagatapon kung may makita man itong ebidensya. Hinuli agad nila si Joseph. You believe they've cracked a 44-year-old serial murder case. Law enforcement now identifying 72-year-old Joseph James DeAngelo as the Golden State Killer. Ito ay 72 years old na. Talagang matanda na siya. Iniharap nila sa korte si Joseph. Ang lahat ng tao at media ay talagang nakatensyon sa kanya. August 18, 2020, lahat ng mga biktima ay nagbigay ng kanilang speech. Naglabas sila ng galit at mga emosyon tungkol sa ginawa ng rapist na si Joseph. August 21, nakipagsundo si Joseph at dito ay umamin siya sa mga krimen na kanyang nagawa. 13 kaso ang pagpatay, 13 kaso ng kidnapping at pagnanakaw. Inamin niya rin na 160 krimen ang kanyang nagawa, kasama na ang panggagahasan nito. Bago isara ang kaso at ipasok si Joseph, ay may binasa muna ang judge para mayurakan ang kanyang pagkatao. Jane Doe number 20 reported that he had a small penis, a fact that was consistently reported by the majority of the sexual assault victims. If that did not bring him some humiliation, I don't know what would. That is why we were laughing. Mr. DeAngelo will spend the rest of his natural life and ultimately meet his death behind the walls of the state penitentiary. Si Tatang Joseph ay habang buhay na makukulong sa bilangguan hanggang sa huli nitong hininga. Naniniwala talaga ako na kahit ilang taon pa ang lumipas ay walang lihim ang hindi maibubunyag. Nakakatakot at nakakatroma talaga ang dinanas ng mga kababaihan, mga bata at lahat ng mga tao sa lugar nila noon. Talagang masasabi natin ng hustisya ay kanilang nakamit. Kung gusto nyo ng ganitong content ay pa-share at pa-subscribe po. Salamat at God bless.